Jesus. Hallelujah. Magandang hapon sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 7 ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa Joshua chapter 7. Joshua chapter 1 verse 7. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang, sundin mong mabuti ang kautusan ibinibigay sa iyo ni Moises. Huwag mong suwayin ano man ay tinatagubilin doon, at magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, to the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maliwanag ang sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 7. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang, sundin mong mabuti ang kautusan ibinibigay sa iyo ni Moises. Huwag mong suwayin ang anumang itinagubiling doon, at magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Hallelujah. Kaya napakaliwanag ang sabi ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 7. At ito naman ang sabi ng Diyos kay Titus o Tito chapter 1 verse 9. Kailangan matatag siyang maghawak ng tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat. Kaya maraming sumasalungat sa salita ng Diyos. Kaya atin sila sinasaway, pinagsabihan, dahil ito ang utos ng Diyos. Ang sabi naman dito sa unang Timothy chapter 1 verse 3, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng mga maling aral, inuutos mo sila'y tumigil sa ginawa nilang iyon. Kaya ito utos ng Diyos. Marami ngayon nagtuturo ng mga maling aral at maling katuruan. Kaya minsan na-misinterpret tayo ng mga tao. Ito isang utos ng Diyos. Ito para sa lahat ng tao. Ano ba ang mga reliyon? Hindi ba mga tao yan?
Kaya nasakupan sila ng salita ng Diyos na inuutos. Nasawayin sila. Sila nagtuturo ng mga maling aral at maling katuruan. Nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya ang sabi sa Joshua, chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na susulat doon. Sa gayon giginawa ka at magtatagumpay. Yun ang sabi ng Diyos. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon. Hindi ito para sa mga ngaral lamang. Sa lahat na Kristiyano na nais maligtas, sa lahat na Kristiyano na nais magkaroon ng buhay na walang hanggan, sa lahat ng Kristiyano na nais manirahan sa langit. Kaya maliwanag ang sabi dito, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon. Huwag kaligtaan, ibig sabihin lagi mong basahin. Tayo ba mga Kristiyano na nais maligtas, lagi ba natin ito binabasa ang Biblia? O kaya tinatawag tayo na Kristiyano, hindi lang tayo nagbubukas ng Biblia? Ito ang tip ng Diyos kung nais ninyo maligtas. Ito ang tip ng Diyos kung nais ninyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, na manirahan sa langit. Maliwanag ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaan, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw at gabi. Tayo ba nagdidili-dili sa salita ng Diyos? Tayo ba mga Kristiyano nagbabasa ng Biblia? Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na susulat. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Magtatagumpay ka sa pangarap mo na nailigtas ng Diyos. Magtatagumpay ka sa pangarap mo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magtatagumpay ka sa nais mo na manirahan sa langit. Kaya ito yung gagawin. Pakinggan mo kung ikaw isang Kristiyano na nais maligtas. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon. Sa gayong giginhawa ka at magtatagumpay. Giginawa ka at magtatagumpay kung ang aklat, ang Biblia ay lagi mo binabasa, lagi mo dinidili-dili. Hindi ba ninyo alam kung ano ibig sabihin kung dinidili-dili mo ang mga kasulatan? Nagkakaroon ka ng revelasyon ng Espiritu Santo. Kaya maraming mga Kristiyano, wala sa kanila ang revelasyon ng Espiritu Santo. Hindi nila ito dinidili-dili. Kaya kailangan natin, kung nais natin magtatagumpay sa sinasabi na kaligtasan, basahin natin ang aklat na ito, ang Biblia. Ito magdala sa iyo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ito magdadala sa iyo sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Kung lagi mo binabasa ang aklat, ang Biblia na ito, dili-diliin mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat na susulat doon. Sa gayon giginhawa ka
at magtatagumpay. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya itong banal na aklat ang magbigay sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Hindi natin makilala ang Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kung hindi natin ito dili-dili-dili, paano may rebel ng Espiritu ng Diyos sa atin kung hindi natin ito dinidili-dili? Kaya kailangan natin basahin ang banal na aklat dahil ang maligtas lamang ang nakakaalam nito at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang na basahin ang aklat na iyon, dilidiliin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat nakasulat doon. Ikaw ay magtatagumpay. Kaya ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alasin ang masamang asal at buong pakumbabang. Tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa inyo. Ang sabi sa verse 22, namuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ito'y sinasagawa, dinadaya lamang ninyo inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa, ito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umaalis matapos makita ang sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Napakaliwanag kung gaano kalagang salita ng Diyos. Napakalaga ito sa ating buhay, kaya itinautos ng Diyos na kailangan huwag kaligtaan, basahin ang aklat na yaon upang matupad natin ang nakasulat doon. Giginawa tayo at magtatagumpay espiritual. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos. Ito inuutos sa lahat ng mga ngaral at sa lahat ng tao na nagsasabi ako ay Kristiyano. Ito inuutos ng Diyos. Kaya sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggat ako ay dumating. Huwag mong babayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Huwag mong babayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Kayo ba pinagkalooban ng Espiritu Santo? Ito ang utos ng Diyos. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Napakaliwanag hanggang si Kristo ay dumating. Kaya sabi naman sa ikalawang Timoteo ay ganito naman, chapter 3 verse 16, ay ganito ang sinasabi, lahat ng sulat, lahat ng kasulatan kinakasihan ng Diyos
at ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpabulaan sa mga maling aral, pagtuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya ito kailangan natin, bigyan natin halaga ang salita ng Diyos upang maging handa sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 1, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at pag-aari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ito inuutos ng Diyos. Ipangaral ang kanyang salita. Napakaliwanag dito. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sa napapanahon, man o hindi, ikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito ang ating ginagawa, matiyagang na pagtuturo ang ating ginagawa dahil nais ng Diyos iligtas kayo, dahil mahal kayo ng Diyos. Hindi nais ng Diyos mapahamak kayo. Nais ng Diyos lahat ng tao ay mapunta sa langit kung dinggin natin ang kanyang salita, salita na bibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Yang sabi sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 19 to 21 ay ganito ang sinasabi naman, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa cross, siyang kordero na walang batik at walang kapintasan. Sabi sa verse 20, itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pang likhain ang daigdig, at alang-alang sa inyo ipinayag siya bago sumapit ang katapusan ng mundo. Yang sabi sa verse 21, dahil sa Kanya nananalig kayo sa Diyos, na sa Kanya muling bumuhay at nagparangal, ano pat ang inyong panampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Kaya ang ating pag-asa lang talaga sa Diyos. Dito sa lupa, wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa dito sa lupa. Kung hindi tayo lumapit sa Diyos, hindi natin dinggin ang kanyang mga utos, ang kanyang salita, wala tayong pag-asa dito. Hanggat lamang tayo ay mapulid sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Kaya ganun tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi napagpahamak, kundi magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Kaya maraming mga tao hindi nila alam ito. Kanilang nilapastangan ang salita ng Diyos. Baliwala sa kanilang salita ng Diyos na nagbibigay buhay at pag-asa.
Kaya ang sabi dito sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 8, kaya ang sino man humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Pinapagaliwanag, kapag hinahamak natin ang salita ng Diyos, ang hinahamak natin ay ang Diyos at ang Espiritu Santo. Dahil hindi natin alam, ang salita ng Diyos ay si Kristo Isos. Si Kristo Isos ang salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito, naging tao ang salita at siya'y namuhay sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kadakilan at kapangyarihan bilang bugtong na anak ng Diyos. Yan napakaliwanag ang sabi dito. Kaya ang salita ay Diyos. Noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa mga propita. Tinig lamang niya ang kanyang narinig. At isinulat ito ng mga propita. Kaya ang salita ay Diyos. Yang sabi dito sa Galatia chapter 1 verse 11 ay ganito naman ang sinasabi. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katahan ng tao ang mga buting balita. Ipinangangaral ko, hindi ko ito tinatanggap mula sa tao. Itinuro ito sa akin ng Diyos. Hindi mabuti ito, sabi dito, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at ni itinuturo sa akin ng tao, si Kristo Isos. Ang nagpahayag nito sa akin, sabi ni Pablo, mismo si Kristo Isos nagpahayag sa kanya. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito sa Efeso chapter 3, Efeso chapter 3, verse 3 to 6, ay ganito naman sinasabi, ipinayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. Habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo at maunawaan ko ang iwaga tungkol kay Kristo. Ang iwagang ito hindi pinaalam sa mga taong noong una nakaraang panahon, ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa kanyang mga banal na apostol at sa kanyang mga banal na propita. At ito'y ang lihim na sa pamagitan ng mabuting balita. Ito ang lihim na balita, ang salita ng Diyos na maraming mga tao hindi nakaunawa. Ito'y salitang spiritual. Hindi natin ito maunawaan kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na sa atin ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ang kanyang salita. Kaya sabi naman dito sa unang Korinto chapter 2 verse 4 to 5, sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inaakit sa matamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng patutuo ng Espiritu at sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos.
nababatay sa inyong pananalig kay Kristo Jesus. Yan sabi sa verse 6 to 6:10 ay ganito, ngunit sa may mga sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ni pinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutan. Ito mga tagapamahala sa ngayon, nakatakdang malipol. Ang sabi sa verse 7, ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na inilihim sa mga tao. Itinalagan niya ito para sa ating ikaluwalhati bago likain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila pinapako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa narinig ng tainga, hindi pa rin sumagi sa isip ng tao ang inahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya, subalit ito'y inahayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasa liksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging sa pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang sabi sa verse 12, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Ang sabi sa verse 13, sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliwanag namin mga katotohanan espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao. Ang ginagamit namin, ang sabi sa verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap sa kaloob mula sa Espiritu ng Diyos, para sa kanila'y kangalan ng mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kaya itong salita ng Diyos, ito'y salitang espiritual, maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Hindi mo ito maunawaan kahit matalino ka pa, kung ang talino mo ay pantao lamang, pansanlibutan. Ngunit ito ang salita ng Diyos ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kaya ang sabi sa verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa Kanya. Kaya ito, ang salita ng Diyos ay salitang espiritual na dapat natin malaman. Kaya maraming mga nagsasabi na sa Diyos ako, Kristiyano ako, sa Diyos ako. Magbasa ka ng banal na aklat kung ikaw ay sa Diyos, upang malaman mo kung talagang totoo ikaw ay sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang 1, sa 3, verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos
ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, at nalalaman natin na natili siya sa atin. Kaya kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, nalalaman natin na natili ang Diyos sa atin. At sa pamagitan ng Espiritong pinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na natili siya sa atin, na natili ang Diyos sa ating buhay. Kayo ba ay mga Kristiyano, ang Diyos ay nanatili sa inyong buhay? Nanatili ba? Malaman ninyo yan kung ang Diyos ay nanatili sa inyong buhay. Kaninong Espiritu ang nanatili sa inyong katawan? Espiritu ba ng Diyos o ang Espiritu ng kahalayan? Espiritu ng kalikuan? Dapat alam ninyo kung anong espiritu na sa inyo. Kaya malaman ninyo ang espiritu na sa inyo pag minahal ninyo ang salita ng Diyos. Ngunit kung hindi natin minahal ang salita ng Diyos, malaking question mark sa buhay mo. Paano ka maligtas? Hindi mo minahal ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay maka-Diyos, Kristiyano, naghahangad ng kaligtasan, dapat mahal mo ang salita ng Diyos. Bakit mahal mo ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos na dapat mong mahalin. Ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus. Pag itinakwil mo ang salita ng Diyos, ay tinakwil mo ang Diyos. Itinakwil mo si Kristo Jesus. Dahil noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno. At isinulat ito ng mga propeta. Kaya ang salita ay Diyos. At ang sabi naman dito, sa unang 1, chapter 1, verse 1, ang salita ay si Kristo Jesus na hindi mo minahal. Itinakwil mo, pinagkainisan mo, makinig ng salita ng Diyos. Hindi mo alam ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus na hindi gusto mo marinig, hindi mo gusto pakinggan, naiinis ka kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa unang 1, chapter 1, verse 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Napakaliwanag. Napakaliwanag, ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 14, sa 1, chapter 1, verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Napakaliwanag, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan bilang bugtong na anak ng Diyos. Napakaliwanag, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya napakaliwanag, ang salita ay si Kristo Jesus. Kaya dito ang sabi naman sa 1 chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos. Si Kristo kasama ng Diyos. Sa pasimula pa, kasama ng Diyos ang salita. At ang salita
ay Diyos. Napakaliwanag ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 40, naging tao ang salita at sinanirahan sa piling natin. Napakaliwanag ang salita ay si Kristo Jesus na tinakwil natin, hindi natin minahal, ayaw natin pakinggan ang salita ng Diyos. Ang sabi ng iba, ginawa ng tao lang yan. Oo naman, ginawa ng tao ang Biblia. Mas hindi maganda kung ginawa ito ng kalabaw o ng kambing at ikaw ay naniwala na nampalataya naman. Kaya makita mo ang iyong sarili kung ginawa ito ng kambing at ikaw ay nanampalataya. Ngunit ito'y ginawa nga ng tao. Ginawa ng tao na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Ginawa ito ng tao na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya maraming mga bagay hindi natin alam. Ang alam natin ay marites, chismis. Yun ang alam natin. Ngunit ang marites na dapat nyo pakinggan, ang marites kung paano kayo iligtas ng Diyos, kung paano kayo iligtas ng Diyos. Yan, kutso-kutso ang dapat ninyong tanggapin at pakinggan. Hindi mga kutso-kutso na para sa ibang tao. At sinabi ng mga kutsodiro, ay gawa lang yan ng tao. Tama naman, gawa ng tao, alanganin ito ginawa ng kalabaw. Gawa ng tao dahil tao ang iligtas, hindi ang kalabaw. Kaya maliwanag ang sabi sa ikalawang Pedro, ay ganito. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo na walang makapagpaliwanag ng alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi ito nabubuhat sa kalooban ng tao. Ang mga hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos, ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag ang gumawa ng Biblia, hindi basta-basta matalino na tao lang, kundi ang taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos ang gumawa nito. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa Kanya. Isulat mo ito. Kaya ang sabi dito sa Habakuk, ang sabi sa Habakuk ni Propeta Habakuk ay ganito. Habakuk chapter 2 ay ganito ang sinasabi sa Habakuk chapter 2 verse 2. Ito ang tubo ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain isulat mo ang malinaw sa tapias na bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Isulat ito sa tapias na bato at ngayon isinalin sa aklat. Kaya kung hindi ito isinalin sa aklat, tapias na bato, buhatin mo. Dapat dump truck ang dala mo. Kaya nilipat dito para hindi na mahirap. Inilipat sa Biblia ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa unang Juan ay ganito. Unang Juan, chapter 2. Unang 1 chapter 4 verse 6 ay ganito naman ang sinasabi sa unang 1 upang maunawaan natin. Ay ganito sinasabi sa unang 1.
chapter 4 verse 6, ngunit tayo sa Diyos, ang sino man. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos, ay nakikinig sa atin. Ngunit, ang hindi nakikinig sa atin, ang sino man, hindi sa Diyos. Sa ganito natin makilala ang espiritu ng katotohanan na sa Diyos at ang espiritu ng kamalian na kay Satanas. Kaya malaman na natin ang ating espiritu kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang espiritu na sa atin ay sa Diyos. Ngunit kung tayo naman ayaw makinig sa salita ng Diyos, naiinis sa salita ng Diyos, nagagalit sa salita ng Diyos, tiyak ang espiritu natin ay kay Satanas na espiritu. Dahil si Satanas, ayaw niya pakinggan ang salita ng Diyos. Ayaw ni Satanas na pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, naging malaya ka sa mga maling aral at maling katuruan. Naging malaya ka sa mga gapos ng dyablo, sa lahat ng bisyo. Kaya itong ang salita ay Diyos. Kaya hindi natin ito maunawaan ang salita ng Diyos dahil ito yung salitang espiritual. Ngunit kung nasa atin ang espiritu ng Diyos, maunawaan natin ito. Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang espiritu at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kaya napakaliwanag kung wala sa atin ang espiritu ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ngunit kung nasa atin ang espiritu ng Diyos, maunawaan natin ito. Dahil ang sabi dito sa unang 1 chapter 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang espiritu at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Ang sabi naman sa unang 1 chapter 2 verse 27, ang espiritong pinagkaloob ni Kristo sa inyo at habang siya na napili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang kanyang tinuturo at hindi kasinungalingan. At tulad ng tinuturo ng espiritu, manatili ka kay Kristo. Kaya paano tayo tinuturuan ng espiritu ng Diyos kung hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos? Dahil maliwanag ang advice dito sa atin ng Diyos sa Joshua. Ito ang ating dapat na tularan. Itong sabi ng Diyos, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yaon. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yaon, sabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Dili-diliin mo yun araw at gabi. Bakit dinidili-dili natin? Dahil sa ating pagdili-dili sa salita ng Diyos, ang Espiritu ay nagtuturo sa atin, magpahayag sa atin, mag-rebel sa atin kung ano ang dapat nating gagawin upang masunod natin ang kalooban ng Amang nasa langit. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yaon, dili-diliin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat nasusulat doon. Sa ginawa ka at magtatagumpay. Paano natin masunod kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Paano tayo maturuan ng Espiritu Santo kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Kaya nakita natin, ito ang Espiritu ng katotohanan. Ito ang Espiritu ng katotohanan.
bumubuhay sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa inyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ninyo maunawaan ang kanyang salita. Hindi ninyo masunod ang Diyos. Kaya sabi dito, sa 1 chapter 14 verse 17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni na nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at naniraan sa inyo. Kaya malaman natin ang salita ng Diyos, maunawaan natin kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, sakalin man magka-rapture, mapasama tayo sa rapture. Kung sakaling mamatay man tayo, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Muli tayong bubuhayin kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11 ay ganito, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos din iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kailangan ang Espiritu ng Diyos mananaan sa atin upang tiyak ang ating kaligtasan, tiyak ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa 1, kaya ang sabi naman sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umiibig kay Kristo ay tumutupad ng salita ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos ay tumutupad ng kanyang salita. Ang sabi dito, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. Kaya kapag tinupad mo ang salita ng Diyos, ibigin ka ng Amang nasa langit. At kami isa sa Kanya, mananaan sa Kanya. Si Kristo mananaan sa iyo. At ang Espiritu Santo, ito ang sikrito kung nais mong maligtas. Kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung nais mo maniraan sa langit, ibigin mo ang salita ng Diyos. Ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. At kami, at si Kristo Isos ay nananahan sa Kanya at ang Espiritu Santo. Kaya kung inibig ka ng Diyos, si Kristo, inibig ka ni Kristo, at ang Espiritu Santo ay mananahan sa iyo, tiyak ang iyong kaligtasan, tiyak ang iyong buhay na walang hanggan. Tiyak ang iyong tagumpay, manirahan sa langit. Maraming mga Kristiyano ngayon nagsasabi, ligtas na kami. Ang tanong, minahal mo ba ang salita ng Diyos? Nagbabasa ka ba lagi ng salita ng Diyos? Pag minahal mo ang salita ng Diyos, ay lagi ka magbabasa araw at gabi. Kaya ang sabi sa Joshua, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo araw at gabi upang magtatagumpay ka. Yun ang tagumpay na maabot mo ang kaligtasan. Yun ang tagumpay, maabot mo ang buhay na walang hanggan. Yun ang tagumpay na maniraan ka sa langit. Ibigin mo ang salita ng Diyos. Si Kristo Isos nagsabi nito. Ang sabi ni Kristo, sumagot si Isos, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking
salita. Ibigin siya ng aking Ama, at kami ay isa sa Kanya, mananaan sa Kanya. Kaya kung ang Espiritu Santo nangaan sa inyo, tiyak ang kaligtasan. Kung inibig ka ng Amang nasa langit, tiyak ang buhay na walang hanggan. Ngunit kung ang salita ng Diyos ay hindi mo minahal, ayaw mo pakinggan, gapamitot ikaw, ang kaligtasan mo ay malabo. Kristiyano ka nga, pero ang kaligtasan mo malabo. Mabibilang ka lamang Kristiyano na makareliyon, hindi Kristiyano na anak ng Diyos. Hindi ka Kristiyano na anak ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 15 verse 26, ngunit sa ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya'y magpatutuo tungkol sa akin. Ito ang Espiritu Santo, nagpatutuo tungkol sa Ama, nagpatutuo tungkol kay Kristo. Ang sabi sa verse 27, kung ang Espiritu Santo nagpatutuo sa inyo, ang sabi sa verse 27, at magpatuturing kayo tungkol sa akin, magpatuturing kayo tungkol sa salita ng Diyos, magpatuturing kayo sa sinasabi ng Diyos, magpatuturing kayo sa sinasabi ni Kristo Jesus. Hindi na nagpatutuo ka tungkol sa kumare mo, tungkol kay kumpare mo. Magpatutuo ka sa sinasabi ni Kristo. Paano ka makakapagpatutuo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Ang makapagpatutuo lamang ang mabasa ng Biblia, minahal niyang salita ng Diyos. Tulad ngayon, lagi kami nagbabasa ng Biblia, kaya lagi kami nagpatutuo sa inyo kung ano ang sinabi ni Kristo, kung ano ang sinabi ng Ama na sa langit. Kaya sabi dito, kaya kung nasa atin ang Espiritu Santo, ay ang Espiritu Santo magpatutuo sa atin, ipaliwanag niya ang salita ng Diyos upang maunawaan natin, at tayo naman magpatutuo na sa inyo na ito ang nais ng Diyos upang maligtas kayo. Mahalin niyo ang salita ng Diyos. Mahalin mo, magbasa ka araw-araw. Dahil kung nagbabasa ka, Diyos ay nagsasalita sa inyo. Ngunit kung nanalangin ka naman, ikaw naman nagsasalita sa Diyos. Di habang nanalangin ka, ikaw nagsasalita sa Diyos. At kung nais mo naman marinig ang salita ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Ang Diyos naman ay nagsasalita sa iyo. Tuturuan ka ng Diyos kung paano ka makapunta sa langit. At sasabihin naman sa iyo ng Diyos kung paano ka mapunta sa impyerno. Kaya dito na sinasabi ang mga babala ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya gusto mapaimpyerno tayo. Sinasaway tayo ng Diyos, hindi niya gusto mapaimpyerno tayo. Mga hindi gusto ng Diyos, hinahayag sa atin upang hindi tayo mapunta sa impyerno. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya maraming mga bagay hindi ninyo naunawaan kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos, ngunit hindi ninyo mahal ang Diyos. Hindi ninyo siya mahal. Dahil hindi ninyo sinusunod ang kanyang utos. Mas mahal ninyo ang sarili ninyo. Mas mahal ninyo ang inyong mga kahangalan, mga bisyo. Hindi ninyo maiwan-iwan. Dahil kung ito'y pinakinggan nyo ang salita ng Diyos, tiyak
Iwan na ninyo ang lahat ng mga bagay na ikapahamak ninyo na mapunta kayo sa impyerno. Pag sinunod natin ang Diyos, tiyak langit ang ating patungutunguhan. Kailangan natin ang Diyos. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Sa ngayon, marami ng mga palatandaan sa ibang bansa, sa mga lugar na na disyerto ngayon, baha. Sa mga lugar naman matubig, tuyo ang mga ilog. Kaya ito isang himala, palatandaan upang malaman natin malapit na si Kristo dumating. Ang sabi naman ng gobyerno, climate change. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia, ito'y palatandaan ng pagbalik ni Kristo. Ito'y palatandaan na siya malapit nang bumalik. Ngunit baliwala sa atin ang kanyang pagbabalik. Hindi ninyo alam, pag bumalik na si Kristo, ito'y katapusan ng daigdig, katapusan ng mundo. Kaya nakita mo mga palatandaan, may mga gira. Tingnan mo sa ibang lugar, gira, kaguluhan, gamo, mga tao ay mga makasalanan. Yan ang mga sa huling araw, palagaan ng tao, ang kanyang kalukuhan, kangalan sa paggawa ng kasalanan. Makasarili, sarili lamang niya, iniisip niya, ang malaga maging masaya siya. Ano bang klaseng saya yan? Yan ay saya na may katapusan. Kung saya lamang ang hanap mo, si Kristo Jesus, ay tanggapin mo, sundin mo si Kristo Jesus. Yan ang tunay na kasiyahan, kasiyahan na walang hanggan, walang katapusan na kasiyahan. Ngunit ang kasiyahan ninyo sa lupa na inyong inaabot, isang tuldok lamang. Pagising mo, wala na. Isang gabi lang na kasiyahan. Isang tuldok na kaligayahan. Daw maanugid ka mo nga gusto nyo laputon para suwayin ninyo ang Diyos. Sawayin ninyo ang Diyos, maabot lamang ang inyong mga kahangalan na nagdulot ng kapamakan sa lahat ng mga tao. Hindi nyo alam, binibigyan tayo ng Satanas ng espiritu ng kahalayan para mga tao maging mahalay. Pag mga tao maging mahalay na, laging gagawa yan ng kasalanan upang maging kampo ng dyablo. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ganon din, binibigyan tayo ni Satanas ng espiritu ng kalikuan, espiritu ng kamalian, espiritu ng kasinungalingan, upang hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos, upang tayo magkakasala sa Diyos, upang maging kampon tayo ng dyablo. Kaya yan ang ginagawa ng dyablo, bigyan tayo ng iba't ibang espiritu ng demonyo, espiritu ng kalibugan. Yun ang umiiral sa mga tao, kaya nagkakasala sila, kaya naging kampon sila ng dyablo. Espiritu ng simboyan ng damdamin. Yan ang espiritu. Pag tumingin ka sa babae, ganun babae tumingin sa lalaki, naging mahalay na sila. At magkasundo sila, gagawa ng kasalanan. Kaya naging kampon sila ng dyablo. Yan ang mga espiritu na sa atin. Hindi ninyo alam. Yan ang ginagawa ng dyablo. Hinahasikan tayo, bawat tao. Iba't ibang espiritu nilagay sa atin. Espiritu ng galit. Mamaya nagalit ka, pinatay mo na ang kapwa mo. Kaya delikado na ang kapalaran mo. Doon ka na mapaimpyerno.
Maraming espiritu ng kaisa. Kahit sa mga lingkod ng Diyos, nandoon pa rin makita natin ang mga espiritu ng kaisa. Kaya kung mag-born again tayo, dapat ang ating puso ay bago na, ang ating espiritu ay bago na, ang ating pag-iisip ay bago na. Hindi tulad noong isang makasalanan. Kaya ibig sabihin ng born again, iksakang makasalanan, ang iyong espiritu ay espiritu ng dyablo, ay ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Ipanganak ka sa espiritu ng Diyos. Dahil noong unang panahon, si Adan at si Eva nagkasala sa Diyos, kaya namatay ang kanilang espiritual. Sabi ng Diyos, kapag kinain mo ang punong iyon, mamatay ka. Mamatay kang totoo. Namatay ba si Adan si Eva? Hindi. Ang kanilang espiritu ay namatay. Yan ang minana natin. Kaya tayo may katawan, may kaluluwa, ngunit patay ang espiritu. Dapat sa isang tao mayroon siyang laman, may katawan, may kaluluwa at espiritu. Ngunit kung patay ang espiritu mo dahil sa pagsuway at paggawa ng kasalanan, mayroon kang katawan at kaluluwa. Yan ang tawag na parang sumbi. Naglalakad kang patay, living dead. Naglalakad na patay. Bakit patay? Naglalakad ang katawan mo at ang kaluluwa mo, ngunit ang espiritu mo ay patay. Kaya sabi ni Kristo, kailangan mag-born again ka. Ibig sabihin ng born again, ipanganak uli ang espiritu mo. Ipanganak uli ang espiritu mo. Upang mayroon kang katawan, mayroon kang kaluluwa, mayroon kang espiritu. Yan ibig sabihin, ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Dahil ang ating espiritu ay patay. Kaya lagi tayo gumagawa ng kasalanan at hindi sumusunod sa Diyos. Dahil kung ang ating espiritu ay pinanganak tayo uli sa espiritu ng Diyos, binuhay ang ating espiritu sa pakikinig ng salita ng Diyos, magkaroon ng signal sa Diyos, magkaroon ng unawa at masunod ang Diyos. Ngunit kung ang ating espiritu ay patay, hindi yan makasunod sa Diyos. Lagi lang gagawa ng kasalanan. Kaya maraming mga tao ngayon sumbi. Sila mga sumbi. Buhay ang katawan at ang espiritu. Ngunit patay naman ang kanyang buhay, ang kanyang katawan at kaluluwa. Naglalakad sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang kanyang espiritu ay patay. Kaya pag namatay ng katawan, doon ka na sa impyerno mapunta. Bakit? Dahil patay ang espiritu mo. Napatay ang kaluluwa, ang katawan mo. Kaya ang kaluluwa mo mag-suffer sa impyerno. Ngunit kung pinanganak uli ang isang tao sa espiritu ng Diyos, kapag siya pinanganak, pag namatay ang ating katawan, ang espiritu ng Diyos, yan ang magdala sa atin sa langit. Yan magdala sa atin pag namatay ang katawan natin. Kaya ang mga tao sumusunod sa Diyos, isang bisis lang mamatay. Pag namatay ang katawan niya, yung espiritu na sa kanya, na pinanganak siya sa espiritu ng Diyos, yun magdala sa kanyang kaluluwa sa langit. Ngunit kung tayo ay naglalakad sa ibabaw ng lupa, nabuhay ang ating katawan at buhay ang ating kaluluwa, ngunit patay ang ating espiritu. Pag napatay ang katawan natin, saan mapunta ang kaluluwa natin? Doon na sa impyerno, muling patayin. Dahil wala na sa kanya ang espiritu ng Diyos na tutulong sa kanya, na dalhin siya doon sa
kaluwalhatian ng Diyos. Dadalhin siya sa langit. Kaya napakalaga ang Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya ang sabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Bakit kailangan panganak muli sa Espiritu ng Diyos? Dahil ang ating mga espiritu ay patay dahil sa paggawa ng kasalanan, pagsuway sa Diyos. Patay ang ating espiritu. Kaya tayo naglalakad na parang sumbi. Patay espiritual. Living dead. Namumuhay kayo. Napatay ang inyong espiritu. Kaya kailangan ipanganak kayo sa espiritu ng Diyos upang magkaroon ng buhay. Kaya kailangan natin ang espiritu ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang espiritu ng Diyos ang magdala sa atin sa kalangitan. Ang Espiritu ng Diyos magdala sa atin sa kalangitan. Dahil maliwanag ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11 ay ganito ang sinasabi sa Roma: kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos din iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang na mamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kailangan natin manaan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Dapat kailangan muli tayong ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Dahil tayo naglalakad sa ibabaw ng lupa, buhay ang katawan, buhay ang kaluluwa, ngunit patay ang Espiritu ng Diyos. Wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Bakit wala? Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Gumagawa tayo ng kasalanan, sumusuway sa Diyos. Kaya patay ang ating Espiritu dahil sa paggawa ng kasalanan. Patay ang ating Espiritu sa pagsuway sa Diyos. Kaya ang ginahimo kang yawa, ginapatami sa tawang paghimo kasala. Para mapatay ang andang espiritu, para sigurado mapaimpyerno ang tao kung hindi siya magbalik loob sa Diyos. Katapos turuan kayo ng kasinungalingan, sabi dito, pag napatay, pangamuyo mo lang, irosaryo. Turo ng kasinungalingan yan, ang rosaryo na yan, paniwalain kayo. Yan ay mga maling turo at maling katuruan. Yan ay turo ng kasinungalingan. Pag ang tao buhay, may pag-asa. Yan ang pag-asa, pagbuhay pang tao, makapagsisisi at mabalik loob sa Diyos. Dahil sa mga gawa natin tayo ay hatulan. Ngunit kung hindi tayo nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, ang ating mga gawa, puro paggawa ng kasalanan, puro pagsuway sa Diyos, tiyak ang ating kapamakan. Bakit? Dahil sa ating pagsuway at paggawa ng kasalanan, ang Espiritu ng Diyos sa atin ay lumalayo sa atin. Lumalayo tayo sa atin, kaya patay spiritual tayo. Kaya ang Espiritu ng Diyos, yun sana ang ating gabay. Yun manguna sa atin at sundin natin. Dadalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang Espiritu ng Diyos wala na. Hindi na siya ang ating patnubay. Ang ating patnubay, ang ating katawan. Kung ano gusto ng ating katawan, yun ang ating sinusunod. Ang gusto ng ating katawan ay puro paggawa ng kasalanan. Yun ang gusto ng ating katawan, puro paggawa ng kasalanan. Kaya kailangan natin maging patnubay ang Espiritu Santo upang dalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon, hindi ninyo dapat magbasa kayo ng Biblia upang maunawaan ninyo ang salita ng Diyos na nagbigay buhay at pag-asa. Tuturuan kayo kung paano ninyo
maangkin ang tagumpay, kung paano ninyo maabot ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil maliwanag ang sabi dito, kung wala ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, mapapahamak tayo. Ang sabi sa Roma, chapter 8, verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan, ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya, tanungin niyo inyong sarili kung ang Espiritu ng Diyos na naan sa atin. Kaya kung wala naman, gawin natin patnubay ang Espiritu Santo. Hilingin natin sa Diyos. Hindi hiling natin, ngunit hindi naman natin sinusunod ang sinasabi ng Espiritu, ang sabi ng Espiritu Santo. Magbasa ka ng Biblia upang maunawaan mo at masunod ang Diyos. Dahil yun ang kaligtasan. Ang salita ng Diyos na bibigay ng buhay at pag-asa, pagkain ng ating espiritu. Kaya hindi natin minahal ang salita ng Diyos, kaya ang ating espiritu ay gutom, nangupaypay, nanghingalo, ang iba patay na. Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos dahil yan ang pagkain ng ating espiritu upang muling magkaroon ng signal at lumakas ang ating espiritu, mabuhay at sundin ang Diyos. Kaya gawin natin patnubay ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Yun ang aking mensahe sa inyo upang masunod ninyo ang Diyos. Kailangan nyo ang Espiritu Santo. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Dahil maraming sinasabi dito ang Diyos na dapat nating malaman upang makaiwas tayo sa kapamakan sa impyerno. Kaya kailangan natin magbasa. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Mayroon tayong mensahe dito sa atin na nagmamahal sa atin, na nais niya rin na mapanatag ang inyong kalooban sa Diyos, upang gumanda ang inyong relasyon sa Diyos, upang mapalakas ang inyong buhay Kristiyano. Nandito si Pastor Paul, Pastor Dave, Pastor Paul Harold Ilinog. Kaya kung sino naman gusto na magsimba, sabi ni Ryan, ito ang aming simbahan. Hallelujah. Praise God, no? Dalayawon gid ang Dios sa sining gabi. Ang Dios gid maayo sa aton kabuhi. Kag naka-share kita sang maayong balita sa sining banwa. Kag wala gid imposible sa Dios. Ang pagwali sang maayong balita ini siya sugo gid sang aton Ginoo. No? Ang silingda sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, siling ni Apostol